Mahalaga ring malaman natin ang bilang ng mga kandidatong iboboto sa bawat posisyon. Alamin natin yan sa ulat ni Bianca Piedad. Tuwing araw ng halalan, maraming numero ang naglalabasan at dapat tandaan. Hindi ito ang ipinangakong pera ng isang politiko o kandidato, kundi ang bilang ng mga ilalagay mong susunod na lider ng bayan ni Juan. Ilan nga ba ang bilang ng mga karapat-dapat nating ilagay sa ating balota? Dapat tandaan ng mga botante na 12 lamang ang maaaring piliin sa pagkasenador tuwing midterm elections. At ito ang pinakamataas na pwesto sa pagkakataong ito. Bukod dito, nasa national level din ang party list groups. Daan-daan man ang mga rehistradong party list na pagpipilian, isa lang ang dapat isulat sa balota ni Juan. Pagdating sa local level, tatlo ang dapat tandaan. Isa para sa napili mong kongresista o yung magiging kinatawan ng inyong lalawigan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Isa rin para sa pagka-alkalde ng iyong bayan habang isa rin para sa pagka-bise-alkalde. May ilan pa rin namang posisyon ang dapat punan kung ikaw ay nasa lalawigan. Isang gobernador at isang bise-gobernador habang depende naman sa distrito o lugar ang bilang ng dapat mong ibotong konsehal. Pero sino nga ba ang karapat-dapat sa kanila? Hindi mo na kailangan pang tandaan ang kanilang mga pangalan dahil nakalista ito ng maayos sa balota. Paalala naman ng Commission on Elections, hindi bali ng kulang ang laman ng balota. Huwag lamang susobra dahil magre-resulta ito sa pagka-null and void nito. Dapat mo lang tandaan, hindi mabango at sikat na pangalan ang sukatan ng susunod na tagapaglingkod bayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.